Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang insidente ang nakatawag ng pansin sa komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa matapos arestuhin sa Ho Chi Minh City, Vietnam ang 6 na mamamayang Pilipino. Inakusahan silang nagsagawa ng isang planadong panlilinlang kung saan ginagamit ang kunwaring pagsusugal at mga pekeng dolyar upang makuha ang pera ng mga dayuhang turista. Kinilala ng mga autoridad sa Vietnam si Del Rosario Rafael Macapanas at inaput-takot ang unggulang bilang umano'y pinuno ng grupo kasama ang 5 pa niyang kababayan. Sinampahan sila ng kasong panlilinlang upang kamkamin ang ari-arian at pansamantalang ikinulong habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya ng Ho Chi Minh City. Bago isinagawa ang pag-aresto noong Hulyo 23, nakatanggap ang mga operatiba ng sangay ng pulisya sa kriminalidad o PC02 ng mga ulat tungkol sa isang kahina-hinalang grupo ng mga dayuhan. Madalas umanong umaaligid at lumalapit ang grupo sa mga turista sa Ben Thanh Ward, isa sa mga pinakasikat at mataong lugar sa Ho Chi Minh City. Dahil dito, nakipagtulungan ang PC02 sa lokal na pulisya ng Ben Thanh upang simulan ang pagmamanman at masusing pagsisiyasat sa mga kilos ng grupo. Batay sa paunang investigasyon, pangunahing pinupuntirya ng grupo ang matatandang dayuhang turista na naglalakbay ng mag-isa. Pinipili umano nila ang ganitong mga biktima dahil mas madaling lapitan at kunin ang kanilang tiwala. Kadalasan ding walang kasamang kaibigan o kamag-anak ang mga turista na maaaring magbabala sa kanila laban sa mga mapanlinlang na alok ng mga hindi kakilala. Ang unang hakbang sa kanilang modus ay ang pakikipagkaibigan at unti-unting pagkuha ng tiwala ng biktima. Kapag naging palagay na ang loob ng turista, aanyayahan umano nila ito sa isang apartment na sadyang inarkila ng grupo para sa kanilang mga ilegal na gawain. Sa loob ng apartment, inihanda na ang lahat ng kagamitang kailangan para sa isang laro ng baraha na sa simula ay ipinakikitang isang karaniwang libangan lamang. May kani-kaniyang nakatalagang papel ang bawat kasapi upang maging kapani-paniwala ang laro at hindi agad maghinala ang biktima. Si Macapanas na itinuturong pinuno ng grupo ang umano'y nagsisilbing tagapamahagi ng mga baraha. Tungkulin niyang ayusin at manipulahin ang laro upang matiyak na mananalo ang biktima sa mga unang yugto. Habang minamanipula ni Macapanas ang mga baraha, ang ibang kasapi naman ay nagpapanggap ng mga bagong kakilala na tila nagkataon lamang na naroon. Ang ilan ay nagpapanggap na mayayamang manlalarong may dalang malaking halaga ng pera upang ipakitang lehitimo at eksklusibo ang laro. Dinisenyo ang ganitong tagpo upang isipin ng biktima na nakikilahok siya sa isang pribadong laro ng mayayamang individual at wala siyang dapat ipag-alala. Dahil sa manipulasyon sa mga baraha, sunod-sunod umanong nananalo ang biktima sa mga unang taya. Ang bawat panalo ay nagbibigay sa turista ng labis na kumpiyansa at nagpapatibay sa paniniwalang madali siyang makakakuha ng malaking halaga ng pera. Ito ang mahalagang bahagi ng modus kung saan unti-unting nawawala ang pagdududa ng biktima at lalo siyang nahihikayat na ipagpatuloy ang laro. Kapag naramdaman ng grupo na kampante na ang biktima, sisimulan na umano nila ang susunod na yugto ng panloloko. Isang kasapi ang magpapanggap na sunod-sunod na natatalo at magpapakita ng labis na pagkadismaya. Hihilingin itong itaas ang halaga ng pustahan upang mabawi ang perang natalo nito. Isa itong psikolohikal na taktika upang hikayatin ang biktima na maglabas ng mas malaking halaga ng salapi. Upang magmukhang kapanipaniwala ang mataas na pustahan, gagamit umano ang nagpapanggap na talunan ng mga pekeng dolyar na ginagamit bilang perang ritual para sa mga yumao. Kilala rin ang mga ito bilang hell banknotes. Ginagamit ang mga pekeng perang ito upang ipakitang may sapat na kakayahang pinansiyal ang ibang mga manlalaro. Sinasamantala rin ng grupo ang posibilidad na hindi pamilyar ang dayuhang turista sa hitsura ng ganitong uri ng perang ritual at mapagkamalan niya itong tunay na dolyar. Upang maipagpatuloy ang laro sa mas mataas na halaga, hihilingin naman ng grupo na patunayan din ng biktima ang sarili nitong kakayahang pinansiyal. Hihikayatin ng turista na magdala ng totoong pera bilang katumbas ng itinataas na pustahan. Dahil sa pagnanais na manalo pa at sa paniniwalang totoong pera rin ang hawak ng ibang manlalaro, nahihikayat umano ang biktima na maglabas ng malaking halaga mula sa bangko o ATM. Pagkatapos kumuha ng pera, babalik ang biktima sa apartment bit-bit ang totoong salapi. Hindi niya alam na ito na ang huling bahagi ng planong panlilinlang.
Maingat umanong binabantayan ng grupo ang bawat kilos ng biktima upang matiyak na hindi ito naghihinala o nakahihingi ng tulong mula sa labas. Kapag nailapag na ang totoong pera sa mesa, lilikhain ng grupo ang isang eksenang maglilihis sa atensyon ng turista. Maaari silang gumawa ng ingay, magkunwaring may emerhensiya o biglang mag-away-away upang mawala ng focus ang biktima sa salaping dala nito. Sa sandaling malihis ang atensyon ng turista, mabilis umanong kukunin ng mga suspek ang pera at aalis sa lugar. Maiiwan ang biktima na tuliro at hindi agad makauunawa sa nangyari. Dahil dayuhan at kadalasang hindi pamilyar sa lugar, maaaring mahirapan ang biktima na agad humingi ng tulong o magbigay ng malinaw na ulat sa mga otoridad. Ang mabilis at organisadong pagtakas ng grupo ang pinaniniwala ang dahilan kung bakit nakapagsagawa umano ito ng maraming operasyon bago natukoy ng pulisya. Ayon sa pagsisiyasat, ang perang umano'y nakukuha mula sa mga biktima ay hinahati batay sa nakatalagang papel ng bawat kasapi. Ang miyembrong lumalapit at nag-iimbita sa turista ay nakatatanggap umano ng 20% ng kabuuang halagang nakukuha. Ang mga kasaping direktang gumaganap bilang mga manlalaro sa mesa ay nakatatanggap naman umano ng 5%. Si Makapanas bilang sinasabing tagapag-organisa at tagapamahagi ng mga baraha ay nakatatanggap umano ng 10%. Hindi pa malinaw sa paunang ulat kung paano hinahati ang natitirang bahagi ng perang nakukuha sa bawat operasyon. Nabunyag din sa investigasyon na mula Mayo 2025 hanggang sa maaresto ang grupo, nakapagsagawa umano ito ng hindi bababa sa 18 katulad na insidente sa iba't ibang bahagi ng Ho Chi Minh City. Ipinakikita ng bilang na ito na hindi lamang isang pagkakataon ng operasyon kundi isang planado at paulit-ulit na paraan ng panlilinlang. Sa kabuuan ng 18 insidente, tinatayang umabot sa humigit kumulang 10,000 dolyar ang perang umano'y nakuha mula sa mga biktima. Tinukoy ng mga otoridad ang halagang ito batay sa mga ebidensiyang nakalap at sa mga salaysay na lumitaw sa paunang investigasyon. Wala pang kumpirmasyong nagsasabing ganap nang narecover ng pulisya ang buong halagang pinaniniwala ang nakuha ng grupo. Sa kasalukuyan, nananatili sa piitan ng 6 na suspek habang inihahanda ng mga otoridad ang kaso laban sa kanila. Maaari silang humarap sa mabigat na kaparusahan kapag napatunayang nagkasala sa ilalim ng batas ng Vietnam, lalo na kung mapatutunayang isinagawa ang panlilinlang bilang isang organisadong grupo at maraming biktima ang nasangkot. Gayunman, itinuturing pa ring mga paratang ang mga detalyeng inilabas habang hindi pa natatapos ang paglilitis at wala pang pinal na pasya ang hukuman. Nagsisilbi ang insidente bilang mahalagang babala sa lahat ng biyahero na maging maingat sa pakikipagkaibigan sa mga hindi kakilala habang nasa ibang bansa. Dapat pag-ingatan ang mga paanyaya sa mga pribadong apartment, pagsusugal, pamumuhunan o anumang transaksiyong nangangailangan ng malaking halaga ng salapi. Mahalaga ring iwasang maglabas ng pera mula sa bangko dahil lamang sa panghihikayat ng isang bagong kakilala. Kapag may kahina-hinalang alok, makabubuting agad na lumayo sa lugar at humingi ng tulong sa mga lokal na autoridad, embahada o konsulado. Nagdulot din ang kaso ng pag-aalala sa komunidad ng mga Pilipino sa Vietnam na binubuo ng maraming masisipag at masunuring manggagawa at propesyonal. Gayunman ang umano'y ginawa ng ilang individual ay hindi dapat gamitin upang husgahan ang buong pamayan ng Pilipino sa bansa. Ang kaso ay nananatiling nasa ilalim ng investigasyon. Nasa mga autoridad at hukuman ng Vietnam ang pagpapasya kung may sapat na ebidensiya upang patunayan ang mga paratang laban sa 6 na mamamayang Pilipino. Mabilis na lumampas sa $100 bawat bariles ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan dahil sa lumalalang labanan sa gitnang silangan. Direktang nararamdaman ngayon ng mga mamimili sa buong mundo ang epekto nito, partikular sa Estados Unidos kung saan patuloy na tumitindi ang presyon sa gastusin ng mga pamilya. Ang muling pagsiklab ng digmaan at mga pag-ataking militar ay nagdulot ng malaking pangamba sa posibleng kakulangan ng supply ng langis. Nagmamarka ang pagtaas na ito ng biglaang pagbabago mula sa mas mababang presyo ng langis noong Hunyo nang pansamantalang humupa ang tensisyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang Brent crude na nagsisilbing pandaigdigang pamantayan sa presyo ng langis ay huling umabot sa $100 bawat bariles noong Mayo. Ang muling pag-akyat nito ay nagbabadya ng mas matagal na pasanin sa ekonomiya ng maraming bansa sa mga susunod na buwan. Sa kasalukuyan, bumalik sa $4 o higit pa kada galon ang presyo ng gasolina sa maraming bahagi ng Estados Unidos.
Ayon sa Samahang Pangmotorsiklong AAA, umabot sa $4.09 kada galon ang pambansang karaniwang presyo ng regular na gasolina noong Huwebes, Hulyo 23. Dahil dito, lalong bumibigat ang pang-araw-araw na gastusin ng mga motoristang umaasa sa kanilang sasakyan upang pumasok sa trabaho, mamili at maghatid ng kanilang pamilya. Ang matinding kawalan ng katiyakan sa kipot ng Hormuz at ang mas malawak na kawalang katatagan sa rehiyon ang pangunahing nagtulak pataas sa presyo ng krudo na siyang pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng gasolina. Ayon sa mga tagasuri, maaring patuloy na maging mahal ang pagbiyahe ng mga mamamayan habang papalapit ang huling bahagi ng panahon ng tag-init. Binigyang diin ni Pavel Molchanov, isang tagasuri sa Raymond James, na dahil sa karaniwang pagkaantala sa kadena ng supply ng industriya ng langis, inaasahang patuloy pang tataas ang presyo sa mga gasolinahan sa susunod na linggo. Gayunman, sinabi niyang mas mababa ang presyo ng mga kontrata sa langis para sa paghahatid sa huling bahagi ng taon. Ipinahihiwatig nito ang posibilidad na bumaba ang presyo kapag humupa o natapos ang kaguluhan sa rehiyon. Sa kabila ng napakataas sa presyo ng gasolina, hindi nito napigilan ng mga Amerikano na patuloy na gumamit ng kanilang mga sasakyan. Ayon sa datos mula sa US Energy Information Administration, tumaas ng 1%. Ipinakikita nito na para sa maraming mamamayan, nananatiling pangunahing pangangailangan ng pagmamaneho at hindi madaling bawasan kahit patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina. Ngunit hindi lamang gasolina ang apektado. Maari ring magbayad ng mas mahal ang mga mamimili para sa pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Karaniwang tumataas ang presyo ng pagkain kasabay ng langis dahil gumagamit ng diesel ang mga magsasaka para sa kanilang mga traktora, makinang pang-ani at iba pang kagamitan sa bukid. Dinadala rin ang karamihan sa mga produkto sa pamamagitan ng mga truck na nangangailangan ng malaking halaga ng gasolina upang makarating sa mga pamilihan at tindahan. Ipinaliwanag ni Professor Miguel Gomez ng Cornell University na bagamat hindi agad nagpapatalon sa presyo ng pagkain ang langis na nagkakahalaga ng $100 bawat bariles, nagdudulot ito ng matinding presyon sa buong kadena ng supply. Ang mga sariwang gulay, prutas, karne at gatas ang kabilang sa mga unang maaaring makaranas ng epekto. Nangangailangan ng mga ito ng malamig na imbakan at tuloy-tuloy na pagpapalamig habang dinadala upang hindi masira ang kalidad ng mga produkto. Madali ring maapektuhan ng mas mataas na gastos sa transportasyon ang mga inaangkat na produkto. Halimbawa nito ang langis ng oliba na napakaliit lamang ng produksyon sa Estados Unidos at karamihan ay nagmumula pa sa Europa. Dahil sa pagtaas ng gasto sa pagpapadala sa pamamagitan ng barko at iba pang paraan ng transportasyon, maaaring tumaas din ang presyo nito sa mga istante ng mga lokal na pamilihan. Ibinabana ng malaking tanikala ng mga pamilihan na Albertsons ang pagtatayang pinansiyal nito para sa taong piskal 2026. Binanggit ng kumpanya ang matinding presyon sa pangunahing negosyo nito sa pagkain at ang kapansin-pansing pagbawas sa paggasta ng mga mamimili. Mas maraming pamilya ang nagsisimulang magtipid at pumili lamang ng pinakamahalagang produkto dahil sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Sa katunayan, bawat produktong kailangang ilipat o ibiyahe ay maaring magkaroon ng karagdagang gastos na sa huli ay ipapasa sa mga mamimili. Unti-unting nararamdaman ng publiko ang mas mataas na gastos sa gasolina para sa mga barko, truck at eroplano. Nagpatupad na ang UPS, FedEx at iba pang kumpanya ng mga karagdagang singil sa gasolina upang mabawi ang tumataas na gastusin sa operasyon. Direktang nakaapekto sa maliliit at malalaking negosyo ang mga karagdagang bayad na ito sa transportasyon. Dahil sa patuloy na pag-akyat ng presyo ng krudo, napipilitan ng mga kumpanya ng paghahatid na magdagdag ng mga karagdagang singil. Sa huli, ang mga ordinaryong mamimili ang pumapasan sa mga gastusing ito kapag umu-order sila ng mga produkto sa internet o nagpapadala ng mga pakete sa iba't ibang bahagi ng bansa at ibang panig ng mundo. Ayon sa AFS Logistics at TD Cowen Freight Index, umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 4 na taon ang presyo ng pag-upa sa mga truck dahil sa kakulangan sa kapasidad at mataas na halaga ng diesel. Pero sumamput-aranti sa 4 na diesel antas, sinabi ni Andy Dyer, punong ehekutibo ng AFS Logistics, na ang presyo ng diesel noong ikalawang quarter ay humigit kumulang 51% mas mataas kaysa sa mga antas noong Enero at Pebrero. Samantala, tumaas naman ng halos 70% ang presyo ng gasolina para sa mga eroplano kumpara sa ikalawang quarter noong nakaraang taon.
Bukod dito, pinipili ng ilang maliliit na kumpanya ng truck na pansamantalang iparada ang kanilang mga sasakyan dahil maliit lamang ang kanilang kita. Naghihintay sila na bumaba muli ang presyo ng langis bago ganap na bumalik sa operasyon. Nagbubunga ito ng mas kaunting bilang ng mga truck sa kalsada na lalo namang nagpapataas sa gastos sa paghahatid ng mga kargamento at nagpapabagal sa daloy ng mga kalakal. Napapansin na rin ng mga nagtitingi ang pagbawas sa paggasta ng mga mamimili. Ibinaba ng Tractor Supply Company na nagbebenta ng mga kagamitan sa pagsasaka ang pagtataya nito sa taunang benta. Sinabi ng punong ehekutibo nito na ang mga mamimiling karaniwang gumagamit ng mga pick-up truck na pinatatakbo ng diesel ay lubhang sensitibo sa mataas na presyo ng gasolina. Dahil dito, mas bihira silang bumisita sa mga tindahan at mas maingat sila sa kanilang mga binibili. Nahaharap din sa mas mataas sa presyo ng mga gamit at sapatos ang mga pamilyang naghahanda para sa pagbabalik eskwela. Nagbabala ang Footwear Distributors and Retailers of America na lumilikha ng malaking hamon sa industriya ang pagtaas ng gastos sa pagpapadala, presyo ng mga materyales at mga taripa. Maari ring mabigla sa mga bagong presyo ang mga magulang na naghahanap ng murang sapatos para sa kanilang mga anak. Sinabi ni Matt Priest, pangulo ng grupo na nag-ulat ang ilan sa kanilang mga kasapi ng 25% pagtaas sa presyo ng mga materyales na nagmula sa petrolyo at ginagamit sa paggawa ng sapatos. Ayon sa kanya, maaaring magresulta ang mga gastusing ito sa humigit kumulang 5% dagdag sa huling presyo ng mga sapatos na ibebenta sa publiko sa darating na pasukan, upang maiwasan ng mas mataas na taripa sa hinaharap. Nagmamadali ang maraming kumpanya ng sapatos na umangkat ng kanilang mga produkto ng mas maaga. Nagdulot ang mabilisang pag-angkat ng kakulangan sa mga container at bigla ang pagtaas ng mga singil sa pagpapadala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lalo nitong pinahihirapan ang kadena ng supply at pinatataas ang pangkalahatang gastos ng mga negosyo. Hindi rin nakaligtas sa krisis ang sektor ng paglalakbay sa himpapawid. Dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina para sa mga eroplano, maaaring mapilitan ng mga kumpanyang panghimpapawid na magtaas ng pamasahe, magbawas ng mga biyahe o alisin ng mga rutang hindi na kumikita. Nag-ulat ang American Airlines ng malaking pagbaba sa netong kita nito noong ikalawang quarter sa kabila ng mataas na pangangailangan sa paglalakbay at malakas na kita mula sa pagbebenta ng mga tiket. Ipinakikita nito kung gaano kalaki ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina sa mga gastusin ng mga kumpanyang panghimpapawid. Sa kabuuan, may malawak at malalim na epekto sa pandaigdigang ekonomiya ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Mula sa gasolina at pagkain hanggang sa mga gamit sa paaralan, paghahatid ng mga produkto at pamasahe sa eroplano, patuloy nahaharap sa mabigat na pagsubok ang pananalapi ng mga mamimili. Habang nananatiling magulo ang sitwasyon sa gitnang silangan at hindi tiyak ang kaligtasan ng mga pangunahing ruta ng langis, mananatiling mataas ang panganib ng karagdagang pagtaas ng presyo sa mga susunod na buwan.